Nasa isang talo na lang pwedeng sundan ng Golden State yung Phoenix Suns sa ibaba ng top 10. Pwedeng bumagsak ang Warriors sa purok 11. Sa last 21 games, 5-16 record sila. Halos 2 buwan na 5 panalo lang ang Golden State nun. Kaya nasa top 10 pa ngayon ng Golden State dahil naging maganda ang start ng season nila until mid-November nakapagpondo sila ng panalo. Kaso nauubos na yon. Sa span ng 21 games, either nakaka-comeback or natatambakan sila nun. So nakalagay online doon, walang kasama si Steph na kaduo mula nang umalis si Klay Thompson. Ando naman si Wiggins kaso nga lang hindi pa rin maituloy kahit siya pa ang mas pinili ni Steve Kerr na isama kay Steph. Si Kuminga naman nag-i-emerge kaso hindi naman mag-complement sa ibang player. Nakasama ni Steph sa loob ng court na injured pa. Kapag may ganitong stats si Steph, above 50% ang winning rate ng team niya. 10-6 ang Golden State last season kapag meron si Steph na 15 3-point shot attempts. Kapag nasa 40% ang naipasok doon ni Steph, panalo ang Golden State. Ngayong season naman, 1-5 ang record ng Warriors kapag si Steph merong 15 3-point shot attempts. Kahit pa makapagpasok siya ng kalahati doon or mahigit pa, natatalo pa rin sila. 5-2 record naman si Steph kapag meron siyang at least 30 points. Pero 5-2 rin ang Golden State kapag hindi siya naglaro. Sa 2 panalo pa doon, Houston at Memphis. Ang sinabi na lang ni Steph nung off-season, ayaw naman niya maging bottom feeder ang team niya. Base naman kay Steve Kerr, nawawala na ng confidence si Steph ngayong season dahil sa mga talo. Lalo na nung last time versus Miami Heat, na meron pa yung Miami na Butler saga, galing sila sa 3 sunod na talo, back-to-back game pa ang Miami kaagaling nila ng Sacramento na nag-double overtime pa. Ang nangyari pa, naging mas madali pang talunin ng Miami Heat yung Golden State na nakapagpahinga pa ng 1 araw after din ng Sacramento game. Kahit yung Golden State community nag-aalala na sa body language ni Steph, nung pinalitan kasi siya sa final minutes, parang frustrated na talaga siya. Hindi pa naman alam kung masasagip pa ng management yung season ng Golden State na nasa 15 to 16 games na lang bago pumasok yung deadline. Ito yung para ma-improve ng team yung kanilang lineup para sa trade. Ibang usapan kasi kapag after deadline na dahil yung ibang team sa West posibleng nakapag-upgrade na nun at yung Golden State wala pang pwedeng mangyari. Mukhang hindi rin effective si Schroeder at mukhang may kulang pa talaga sa Golden State na kailangan ni Steph ng isa pang all-star player. Ang Golden State nasa rebuilding phase na dahil tumatanda na yung ibang core players nila tulad ni Draymond at ni Steph. Katulad ni LeBron sa Lakers, sinusulit na lang ng Golden State yung natitirang taon ni Steph sa kanila. Napamigay pa nila yung iba nilang draft asset kasama doon si Jordan Poole. Tulad na lang din na nangyayari sa nakarang season kay LeBron sa Lakers, gumagawa din sila ng trade nun. Pero sa Golden State, napakalimitado dahil naipit ang team ng ilang taon sa malalaking kontrata. Kaya nga sila napilitang bitawan yung kontrata ni Chris Paul kesa i-trade siya. Kung magre-rebuild ang Golden State, ang isang common nangyayari pa doon, nagpapalit ng coach. Tulad sa Rockets, Jazz, OKC, Portland, Orlando, yun ang kalimitan nangyayari. Kahit matagal na ang coach doon, kapag papasok na sa rebuilding process, napapalitan. Yung hindi lang doon na team, Miami at San Antonio. Double whammy kasi yung nangyari sa Golden State. Yung kay Klay Thompson, nung lumipat siya sa Dallas, kahit pa napalitan ng player, nag-i-struggle naman yung naging kapalit ni Klay. Yung isa pa kay Chris Paul. Winave kasi ng Golden State si CP3 nang walang kapalit. Siya yung kapalit dati ni Jordan Poole at ilang draft picks.